Gandang hayop sa umaga. Ito si Doc Bernie, hayop na doktor. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong umaga ay it's Sunday, so it's reaction day. Manood tayo ng videos ng mga hayop na interesting, na nakakatuwa. At magbibigay ako ng mga facts na somewhat makakapulutan ninyo. Sana may mapulot kayo sa akin kahit konti tungkol sa mga hayop. Okay, so di na tayo magtatagal. Wala lang patumpik-tumpik pa. Ting panonood isang pusa na ano ba yun, pinapao mo yung kanyang medyas. So malamang sa kwanto sa Japan mukhang nahilo yung pusa. Ito naman inaamoy yung kanyang sama ng tingin, no? Ere naman, ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Baka natin. Talangka. Hindi ko maintindihan anong ibig sabihin. Move tayo. Nautot yung pusa. Ere naman, takbo si pusi o sabi tinakot ng season. Okay, so bago tayo magpatuloy, syempre kailangan natin muna ng mga facts tungkol sa mga pusa na nakakatuwa. Meron tayong 14 facts. So ang unang facts natin ay ang pinakamatandang pusa na nabuhay ba ito? Ay okay. Yung nahukay na labi ng pusa ay 9,500 taon nang nakakaraan sa Cyprus. Malamang ito daw ay isang alaga ng isang sa Egyptian. So, ayun, alam naman natin sa mga artifacts ng Egypt may mga pusa sila. Okay? Second amazing facts ay 70% pala ng buhay ng pusa ay pagtulog. Wow, sarap pala maging pusa. Isipin mo 70%. So, ibig sabihin 13 to 16 hours a day sila natutulog sa isang araw. So, yun ang cat's life. Ako personally, ang gusto ko talaga natutulog. Isa gusto ko natutulog at kumakain. So, sarap pala maging pusa. So, ang third na facts ay meron palang pusa na naging mayor dun sa Alaska for 20 years. Weird, ano? Mayor. Siguro parang anito, ito. So, gustong-gusto ng mga locals at walang lumaban sa pusa. So, grabe, napakarami palang mga facts na nakakagulat sa pusa. So, continue natin yung ating pinapanood. Ang bagal Ninyo, si anong ba to? Sama ng tingin. Ayun, so gustong-gusto ng chocolate. So additional lang yung pusa, ala namang scientific o anong evidence o somewhat na hindi siya, yung chocolate ay hindi good sa pusa. Pero sa dog, ingat tayo sa pets natin kasi yung chocolate merong components ng theobromine na pagka at a certain amount, syempre depende sa size ng aso natin. Halimbawa, yung maliliit na breed, pag konti nakain nila, naturally maapektuhan sila. Syempre yung mga Labrador, mga Malinois, German Shepherd, marami makakain bago sila maapektuhan. So huwag natin bibigyan ng chocolate ating mga dogs. Okay? So ayan, gusto ni Pussy. Ito, ano naman to, kumakain ng apple. Ayun, ano bang breed to?
Ay, ano ba ito? Ay, pala pusa umuutot. Ano yung parang shape ng bobcat ba yun? Yun. Sinasabayan ng sound effect, ha? At pinapayo yung medyas. Paborito ng mga inchik na paamoy ng medyas yung pusa. Ano naman to? Ayun. So, intindi ko sa mga pusang ganun, karaniwan kinakawawa nilang tinataas yung pagkain, kaya parang kawawa yung pusang nagdadasal. Kung ako, ay kagaya niya, tignan mo, tinachopstick yung pagkain. For me, hindi to tama, kasi kawawa yung hayop, para mo siyang, ayan, bigay hilig naman to. Ice cream? Sarap, Ayan, kagaya niyan. Ayan, matagal na sinasabit yung pagkain sa taas, kaya gano'n yung pusa. Kawawa to, kahilig nila magpaayon. Naamoy naman. Takbo sa bubong, wala mo Spider-Man. Ito, nagtatamsaking naman. Ay, hindi pala tausaking. Naloko, panis na keso. Ben? Eri, malupit, rumble, Ano ba yun, mga husky? Ginulat yung mga pusa, Pusa ba? Hindi, mga small breed. Kagulo. Ay, strawberry. Wawa naman yung pusa. Funny, pero nakakaawa din yung pusa. Ayun, takbo siya. Ano kaya? Quick kitten. Ay, chibog. Yung ano kaya yung pagkain na inchik ka? Talaga, ayaw ay papigil ng aso talaga. Titirahin niya eh. Husky yata yun. Ayun, pinapainan o sinabit sa scooter pinapainan yung pusa. Ere naman, gutom na gutom. Kinakain ng karton. Kawawa naman siguro, ginutom. Ito naman, kinagat na yung siguro isdahin sa sushi. Nakasafe siya eh. Cute ng pusa ulit. Cute ito yung one. Ito. Parang tinatabunan niya. Durian yun. Ganun yung yung pusa kasi, di ba pagka nagdumi sila, di ba, automatic yun, tinatabunan nila, di ba? Siyempre, alam mo natin, napakabaho yung pupo ng pusa. So, yun ganun siguro amoy nila sa durian. So, yung kanilang initial automatic reaction na tatabunan, wala naman siya makakain dun, puro tiles. So, bago tayo magpatuloy, another facts for the cat. So, ang record pala na pinakamahabang pusa sa buong mundo, ang pangalan ay Maine Coon. Ang haba niya ay 48.5 inches. So, ilang feet yun? Ay, ilang foot? 48. Teka. 224. So, 4 feet. Haba. 1, 2, 3. Kasing haba yata ng German Shepherd yun. Napakalaki. So, siguro kung yun, talagang may prehistoric pa siyang genes, kaya umaba siya ng ganun kahaba. So, pinakamataas naman pusa ay Arcturus ang pangalan at 19 inches. So, yun, napakataas din. So, malamang malakas kumain yung mga pusa na yun. Ngayon, ang pinakamayamang pusa pala ay merong 7 million euros. Wow! Pangalong pusa na yun ay Blackie. So, yung amo pala neto nung nating Gokti, wala siyang wala sigurong anak, walang asawa, ano man. Hindi niya pinagkatiwala yung kayamanan niya sa kahit sino mang kamag-anak o alala niya o sino man.
So, binigay niya lang sa pusa niya. Kaya itong pusa na to, napakayaman. Ewan ko lang kung malamang siguro ganun ba kinuha ng government yun. Ganun daw yun pag walang umangkin ng diretso sa law, sabi nung kasama ko sa office, government daw kuha. So, sa pang-anim na facts, ang pusa pala kung i-analyze mo para daw silang camel sa giraffe maglakad. Most likely siguro yung camel mabagal. Siguro pagka in-slow mo yung pusa, may similarities. Then, isa pa, ito, napakagandang facts na ito. Si Isaac Newton pala, ang una naka-invento ng cat door. Wow! So, ganun katalino si Isaac Newton. Siya ang unang umimbento ng daanan ng pusa. So, problema daw kasi niya pagka siya may ginagawa. Ito para si Newton isang karpintero. Yung pusa daw niya kamot ng kamot sa floor. So, gumawa siya ng butas na maliit para may madaanan yung pusa. So, very genius, Siya ang gumawa ng unang cat door. Yun. So, ang 8 facts natin sa pusa ay noong 1963 pala meron na rin palang pusa. Well, this kasi sikat din na may pusa na palang pumunta sa space. Ang pangalan ay Felicity o Astrocat ang pangalan. Papunta na rin siya sa space. So, kasi sikat na kasi yung unggoy sa yung aso. So, may pusa na rin pala nakapunta sa space. Yan yung mga facts natin sa pusa. So, balik tayo sa video. Ayan. So, di tayo sa pusang inis na inis sa durian. Yan. So, ito another video. Ang hilig ng mga Chinese. Bahong-baho sa durian, Grabe. Mahilig sila mag-video ng pusa. Ito. Parang nagmamakaawa. Kawawa. Pero naman, inaamoy kilikili. Ano hinahalap mo dyan? Nakuha. Ano ba naman? Pinapatay nila yung pusa. Napagoy kilikili. Ito. Ayun. Pagkalmutan sa amo. Titirahin yung ulam. Ano ba yung siomay sa... Nakakatawa. Kit ng pusa. Laki, ito malaki ito. Ayun. Siguro bibigtyamin naman ng pa. Ayun, durian na naman. Gusto. So, tapusin na natin yung facts tungkol sa pusa at so yung pusa pala ay kayang tumakbo ng 30 miles per hour. So kung tutusin, kaya mas mabilis pa sila sa pinakamabilis sa tao sa buong mundo, si Usain Bolt. Ganun sila kalulupit. Sa genetic makeup ng paa at ng kamay, parang yung pagtakbo ng cheetah. Ang takbuhan talaga yung pusa. Magigilas sila parang kidlat. So, ang recorded palang pinakamatandang pusa sa buong mundo ay 38 years old. Grabe, tanda na yun. Mas matanda pa yata sa akin, 38 years old. Ayun, so... Ayun, 38. Okay, so ang next facts natin ay ang pinakamalakas na purr, yung tunog ng pusa ay 67.8 decibels. Ibig sabihin, double siya sa normal na purr ng regular na pusa. So, ang pinakalas na facts natin ay, di ba, ang alam natin ay mga aso lang ang kayang makagawa ng tricks. So, ang pusa rin pala ay nakagawa ng record. So, Didga the cat ay nakagawa siya ng 24 tricks in 1 minute. So, kahit pala malit ang utak ng pusa, matatalino rin sila.
kumbaga hindi rin sila nagpapahuli. Kumbaga sa Pinas, pushpin, yan ang pinapausahan. Pushpin, hindi na yung pusakal. Nilalaos na yung pusakal kasi kumbaga sa kwan parang associated sa kalye. Then sa aso naman, hindi na askal, aspin. Ginagawang mas social ng konti. So yun, ito yung ating unang reaction video. Sana may natuwa kayo o may napulot mo lang kayo sa aking mga sinena insight. So ang paalala ko ulit, huwag niyong kalilimutang pabakunahan ng inyong pusa, especially sa mga kasyudad ko, kababayan ko dito sa Cabanatuan City. Ang aming office ay nasa Cabanatuan City Hall, dun sa Barangay Kapitan Pepe, sa likod ng Calmo Agriculture. So open po kami Monday to Friday, syempre 8 a.m. to 5 p.m. Pakidala na lang po ang inyong pusa. So syempre yung mga naka-skate naming barangay naman na house to house, kung malapit na po yung schedule nyo, pakiantay na lang po. Nagbibigay po kami ng sulat sa barangay. Pinagpapaalam po namin kay Kapitan at sa mga konsihal na kami magbabakuna karaniwan the day before or days before para masamahan po kami at wala po kaming makaligtaang mabakunahan. So ang edad po ng pusa na pwedeng pabakunahan ay 3 buwan pataas. So yung buntis hindi mo na namin binabakunahan kasi hindi po epekto yung bakuna. So pag nabakunahan na siya, yearly siyang inuulit. Marami na rin po tayo nagpa-positive na pusa dito sa Cabanatuan. So huwag po tayo magpapabaya kasi mahirap pong makagat ng positive sa rabies. Maganda pong may stop na natin yung spread para maging rabies-free country na po ang Pilipinas. Isa po magandang hayop sa umaga. Ito po si Hype to Dr. Doc Bernie. Thank you very much.